apart from the backlogs, ano pa sa tingin niyo yung mga pressing challenges facing the ERC? Siyempre yung resources nga, nabanggit ko na tao ang aming primary na resource. Pero yung tao, hindi ka lang naman basta makapagdadagdag at yan na ang iyong masasabing resource. Kailangan na i-train mo sila. At yung pagtitrain sa kanila will also entail some cost. So, kailangan din na may suporta financial ang ERC pagdating sa kanyang budget para makapag-hire siya ng maayos na tao dahil kung nahuhuli din ang aming mga pasahod sa mga empleyado, hindi kami makaka-recruit ng mga magagaling, mahuhusay at mga madadaling i-train na tao. Hello everyone, I'm Attorney Nino Juan, Chairman of the Energy Regulatory Commission. And you're tuned in to Power Podcast. Welcome to Power Podcast. This is a channel where you can listen to in-depth discussions of issues relevant to the Philippines energy sector. Power Podcast is a production of Power Philippines, the only online publication in the country dedicated to covering energy development across the archipelago. We cover all news and issues that spark meaningful conversations among members of our growing online community. We share the belief that sustaining the growth of the energy sector is vital to the growth of the country itself. Welcome to the Power Podcast, where we connect you to the people shaping the future of Philippine energy. Today's guest is someone whose decisions will impact every home, every business, and every corner of the country's power sector. We're joined by Attorney Nino Juan, the newly appointed chairman of the Energy Regulatory Commission. From regulating rates to enforcing compliance, the ERC plays a central role in making sure electricity is reliable, affordable, and fairly priced. In this episode, we'll get to know the man behind the position, his journey before joining the ERC, his vision for the agency, and the roadmap he sees for the Philippines' energy future. And because this is the Power Podcast, we'll end up with a few quick-fire questions to find out what powers him beyond the boardroom. Stay tuned. This is going to be a charged conversation. Hi, Attorney Juan. Thank you for accepting our invitation. You're welcome. First set of questions would be to get to know you better. So, can you tell us about your professional journey before joining again ERC? After I became a lawyer, I joined two law firms, Villaraza and Cruz, and then Sigyon Reyna and Montesillo and Ongsiaco. Then my wife and I relocated to the province, to Cagayan de Oro City, where I practiced law. And I also taught in the College of Law of Xavier University and Liceo de Cagayan University. Then we came back, and then I joined ERC as an attorney for. Ano yung responsibilities nyo nung first time that you joined ERC? As attorney for, I was assigned to take down the minutes and then prepare the agenda for the commission meeting because I was part of the Office of the General Counsel and Secretariat. But I was attorney for only about a month because I was promoted to director already after a month. Wow. As the General Counsel of ERC. And then we had a case in the Supreme Court, and I appeared and I argued on behalf of ERC. That was my first experience as a lawyer to appear before the Supreme Court. And then you left ERC. Bakit kayo umalis? After becoming General Counsel, I was promoted again to Executive Director. And as Executive Director, I was assigned to oversee the day-to-day operations already of ERC. And I represented ERC at various fora, at hearings in Congress and other events. But then, when there was a new chair at that time that came in sometimes 2015, I think last quarter of 2015, that was when I decided I needed a break already. I
was diagnosed with some back problem. So, starting January 2016, I was already back in private practice. I was in the private sector. But as part of private sector, I was still part of the power industry as a consultant for Senator Win Gatchalian. And then later on, I was tapped to become part of the PEMC transition team, where we studied how we would transition PEMC from its current setup then to having an independent market operator. And then I was I became the first president of the independent market operator before joining back, before becoming chair just last August 11, 2025. So sir, nag-Mansari na kayo. Yes, Oo. nag-Mansari na. But the question is, what motivated you to accept the role as the chairperson of ERC at a crucial time for the energy sector? When there was a vacancy that will be created by the retirement of 2 commissioners na magdi-retire sila July 10, 2025, a few months before then, I applied for the position of commissioner. So, wala lang. I just wanted to try it, and then kung suswertihin, then who knows, at least ang iniisip ko noon, I can be part again of ERC, and at that time I thought that marami akong pwedeng ma-contribute pa sa ERC, kasi even while I was out of ERC for about 10 years, I was part of the power industry, so alam ko pa rin yung nangyayari. Updated ako sa mga regulations, updated din ako sa mga problema ng industriya. So I wanted to go back as commissioner para sakali makatulong. And then I was offered nga chairmanship, and I think that was a privilege. Medyo kinabahan ako din. Di ko alam kasi that was so unexpected na I will be considered for the position. So sabi ko, siyempre, sino ba naman ang tatanggi na magkaroon ka pa ng opportunity na makapaglingkod at that level na? Kasi although as chair, you're part of the five-person team, the commission, pero as chair, meron kang additional added responsibilities na you need to attend to. So, nung na-consider ako, I was grateful, very thankful that I was given this opportunity, and I earned the trust and confidence of the President. Pero may mga fears ka ba, sir? Ang sinabi sa'yo na, kasi you were just eyeing yung commissioner role, pero binigay sa inyo yung chairmanship. Meron ka bang parang agam-agam ba? Ganun? Yes, ang agam-agam ko, alam ko kasi na napakadami nung problemang talagang susuungin ko when I will accept the role of the chairman, dahil for several years, parang, wala nga, this is just my opinion, parang frozen in time ang ERC. Walang lumalabas ng mga decision sa mga rates ng ating mga distribution utilities. More than 10 years, hindi nakapag-reset ng rates nila. Yung mga power supply agreements na dapat mabilisan yan ang aksyon dyan. Parang patak ng ulan ang dating ng mga desisyon ng ERC. Maraming delays, so maraming kasong naipon. And I think ang naririnig ko rin kasi from outside, meron din na parang demoralization sa loob yung mga staff. So, yun ang niisip ko na papasok ako sa ERC, ganito yung mga dadatnan ko na tingin ko ay dapat ko talagang ayusin. So, nabanggit niyo nga kanina yung demoralization. So, dito papasok yung leadership styles niyo, sir. So, may defining moment ba in your career that shaped your leadership style? At ano yung leadership style? Kanina ka nagkakwento kaya, sir, na parang talagang talagang lumalapit kayo sa mga staff, gusto niyo talagang you get to know them better, they also get to know you better. So, can you expound on that?
Siguro na-develop ko yung leadership style or skill when I was appointed before as executive director ng ERC. Kasi as executive director, kailangan i-handle mo yung iba't ibang personalities ng mga tao, iba't ibang mga quirks or uniqueness ng mga tao. So I had to deal with all of them. Mga problema ng personal, problema sa workplace. So inaalam ko, and I see to it na madali ang communication between management and staff or yung mga rank and file. Mabilis kasi kailangan ng feedback, and then ako naman, kailangan ko na aksyonan kaagad bago lumaki ang problema, bago magkaroon pa ng ng hindi magandang samahan sa loob ng organization. Siguro yun ang nadala ko doon sa sumunod na organization na napasok ko, yung independent market operator, kasi nabigyan din ako doon ng leadership role until nabalik nga ako sa ERC as chair. So yun pa rin ang dala-dala ko, yung aking mga nakagawian, that I have to be in touch with the people working for ERC, working in the organization, kasi ito yung pinaka-importanting resource ng any organization, yung tao niya. At kung yung tao niya hindi niya mapagalaw, hindi niya maging ma-inspire, ma-motivate na magtrabaho ng may puso, parang walang mangyayari doon sa organization na yon. So yun ang tinatrabaho ko. 1 month pa lang naman. Nakwento nga sa iyo kanina, I just came from last night from a bonding event, a fellowship among the staff of our legal service and our CAS or Consumer Affairs. So nakita naman nila that for the first time, nakakasama nila, nakakahalubilo nila yung chair na parang ordinary lang, na kung meron silang problema, at least nasasabi nila sa akin kaagad. Kung meron silang suggestion, nasasabi nila, at iniisipan ko na kung anong pwedeng gawin, anong pwedeng action. I think that's very important kasi syempre pagka may wall ka or you see someone na very intimidating, hindi ka naglalapit kagad ng problema sa kanila, Yes, or paiisipin mo, tama ba ito keep on second guessing yourself, tama ba yung magiging suggestion ko, o baka mamaya barahin lang ako nito, o baka mamaya masyado siyang matalino para sa, alam mo yung mga ganon. Oo. Ang worst pa, kung magkaroon ng problema or gusot sa baba, tatago nila. They will not mention it. So hanggang pumutok na lang at maging mas malaking problema, doon pa lang magkakagulatan, at probably it can cause already some permanent damage pagka na gano'n. So ina-encourage ko sila. In fact, during our last flag raising ceremony, I was tasked to talk about integrity. Yun yung sinasabi ko, yung integrity is not just yung iwasan mo maging corrupt or maging honest ka dapat, but integrity is integrity of ownership. That is, you own your mistake and then try to find ways to fix things. Oo. So yun yung integrity na ina-emphasize ko rin sa kanila. Maraming klase kasi ng integrity, and that is one of them. Kasama din dyan yung integrity of respect na kailangan din, or yung pakikitungo mo sa mga kapwa na kasamahan mo, katrabaho mo, kung paano mo ituring yung isa na halimbawa nasa baba siya, nasa rank and file, paano mo ituring yung iyong director o yung commissioner mo, dapat pareho kang tao eh. So you have to to remain the same dealing with all your co-employees. Totoo. Outside of work, how do you recharge and keep balance? Madami akong activities, outdoor person kasi ako. Ay bike, namimisikleta ako, nagmumotor ako, and nagda-dive ako. I go to the gym, I swim. Dati nag-triathlon pa nga ako, kaya lang tinigil ko na rin ngayon dahil matanda na. Medyo may sakit, may ano na, no? Masakit-sakit na yan, no? In your view, what are ERC's biggest strengths as an institution today? As an institution, of course, yung institutional memory niya, nandyan lahat yung
mga records, mga dokumento ng kung ano ang nangyari during the time na sinimulan nating i-implement ang EPIRA. At syempre, ang nag-implement yan, marami pa rin naman ang nandyan, yung mga tao. So, sila yung mga na-develop, na-train. At syempre, may mga bagong mga empleyado na atin din dapat na iti-train para maging parte sila ng lakas, ng strength ng ERC. So you think yung EPIRA works, okay siya? Okay siya, yung how it is in place right now, but with yung mga, di ba meron ng magiging amendments, okay siya? Yung EPIRA naman, that was actually for the purpose of restructuring the power industry and introducing competition down to the retail level. So, na-accomplish naman itong objectives na ito ng EPIRA. Nagkaroon tayo ng restructuring, nagkaroon tayo ng generation, transmission, distribution, supply sectors. Nagkaroon tayo ng competition at the wholesale and at the retail level. Right now, pinag-uusapan na nga yung pagbababa ng threshold down to 100 kilowatts. So, apart from the EPIRA, what other existing policies or regulatory tools are working well and should be sustained? Pagdating kasi sa ERC, mayroong authority si ERC to issue rules or regulations. So, yon ang kinakailangan talagang gagamitin ni ERC para mas malinawan ang iba't ibang sectors that it regulates or oversees para they are guided by whatever regulatory policies na gustong i-push ng ERC consistent with its mandate. How would you describe the ERC team and culture that you have inherited? That I inherited. So, ang dinatan ko doon is parang medyo natabangan sila, walang ganang magtrabaho. Yun ang nakakarating sa akin, of course. And may takot. May takot yung mga ibang empleyado, takot magsalita, takot nga even mag-present sa commission. Takot sila na mapagalitan, masigawan, mainsulto. So, unti-unti naman nababago yan. I've presided over 4 or 5 commission meetings already. And dito sa mga commission meetings namin na, in fact, ito, mga live na ito, mga streams. Mga public public na. Makikita naman that we treat each presenter, each employee with respect. And kung paminsan man medyo nagkakaroon kami ng disappointment or frustration dahil kapag ka nag-report naman ang dami ng mga pending cases, kapag ka naman masabihan ka na meron tayo mahigit 5,000 plus 2,000 pa, 7,000 pending cases. Siyempre, ikaw din, medyo masyashock ka din eh. Dahil bakit nagkaganito? Bakit lumala ng ganito ang sitwasyon pagdating sa ating mga backlogs? So, ngayon, mas nagiging open and relax yung kultura sa ERC. Dahil yun din naman, nare-reflect din kung ano yung composition ngayon ng ERC team, ng ERC commission mismo. Dahil may dalawang commissioner din na bago, na halos kasabay ko, and then may dating dalawang luma na sila yung senior din, sila din yung may institutional memory dun sa mga nangyari in the recent past. So, nagkakatulong-tulungan kaming 5. Ano bang parang what makes the ERC commissioners, yung team ngayon, parang the dream team or different from the previous ones? Lahat kami, ang tingin namin ay talagang may sense of urgency na dapat gagawin namin yung trabaho namin. So, nagkakatulong-tulungan kami na hanapan ng paraan, mag-streamline, padaliin yung mga proseso para mas mabilis namin magagawa yung trabaho na desisyonan or aksyonan yung mga libu-libong pending na kaso before ERC. Sir, you have already identified yung mga weaknesses or siguro yung mga areas where you can improve. Pero I'm sure may mga strengths naman ang ERC na inabutan nyo. What do you think are those strengths and how can you leverage it? Maraming mga mahuhusay na mga empleyado yung ERC na actually nagtagal sila dahil marami dun sa mga unang mga naging mahuhusay ay napirata na ng ibang kumpanya ng private sector. Pero marami pa rin na nagstay behind
sa ERC, may pagmamahal dun sa trabaho nila at dun sa serbisyo publiko na ginagawa namin sa ERC. So ito ay isa sa mga strengths talaga. We have the people that can actually train naman yung mga bago rin na bagong pasok or i-recruit pa namin. And of course, we have the commission. Ang strength ngayon ng ERC is nandoon din sa commission dahil iba yung vision ng commission ngayon, iba ding magtrabaho. Lahat talaga may gustong matapos. In fact, willing magtrabaho ng gabi, willing magtrabaho ng weekend. Ang mga commissioners, willing sila mag-review ng mga decision, mag-draft ng decision on their own. So, yan yung strength ngayon ng ERC. Talaga, isipin mo yung public service, ano din talaga siya. Parang vocation siya. No? May calling talaga. No? Hindi, but it's not for everyone. Diba? For you to continue working in the government, serving the people, iba rin siya, diba? Yes, iba yung strength, yung stress na ibibigay sa iyo. Stress talaga. Oo. Dahil yun nga, maraming mga expectations din naman ang ating publikong sineserbisyuhan. At iba-iba rin kasi yung maaring dating sa kanila. Whatever decision that we make, maaring hindi nila kasi like ang ating consumers na aming priority of course. Pero may mga pagkakataon na meron talagang mga kailangan desisyonan that will have, for now, immediate rate impact na magkakaroon ng increase. Pero itong mga ganitong desisyon, we have to make. Kasi nga, you have to balance din yung interest ng consumers na gusto nila ay affordable at mababa yung singil. At the same time, kailangan din naman na mag-encourage tayo ng investment sa generation, sa transmission. At itong mga investment na ito ay may cost. At kung mag-i-impact siya, magkakaroon ng rate increase, kinakailangan na mapaliwanag. Dahil siyempre, kung hindi naman dadating yung mga investment na yan at patuloy na pataas ng pataas yung demand natin, so at some point, talagang mas lalong magmamahal naman ang presyo ng kuryente. So supply and demand, kung hindi mo ayusin yung supply, pataas lang ang demand, in the long term, tataas pa rin. Kung hindi mo gagawin ngayon, yung mga desisyon na yan na very painful, very difficult to make, pero you know, as a regulator, that these are the right decisions for the consumers, yung main na constituency. Sir, apart from the backlogs, ano pa sa tingin niyo yung mga pressing challenges facing the ERC right now? Siyempre, yung resources nga, nabanggit ko na tao ang aming primary na resource. Pero yung tao, hindi ka lang naman basta makapagdadagdag at yan na ang iyong masasabing resource. Kailangan na i-train mo sila. At yung pagtitrain sa kanila will also entail some cost. So, kailangan din na may suporta financial ang ERC pagdating sa kanyang budget para makapag-hire siya ng maayos na tao dahil kung nahuhuli din ang aming mga pasahod sa mga empleyado, hindi kami makaka-recruit ng mga magagaling, mahuhusay at mga madadaling i-train na tao. At kung makapag-train man kami ng tao, kung hindi naman namin sila mabigyan ng tamang mga benepisyo, tamang pasweldo, maaring sila naman ay lumipat din. Yun, nangyayari talaga yon dahil nagiging mas mataas ang value na ng ating mga empleyado pag na-train na sila. So, ang makikinabang yung private sector na yung mga ibang kumpanya. Kailangan maging competitive ka rin kasi in terms of benefits, in terms of salary. Oo. Kaya gusto din natin naman na kung mayroong mga suporta is yung doon sa pagdating sa budget at yung aming structure, kung marirestructure pa namin na para mas maging responsive kami na organization. So, yun ang mga dapat na pinupursue din namin. At gagawin din namin yan within the next few months or year, ay magpo-propose naman din kami sa kinauukulan upang magkaroon kami ng pagkakataon na makapag-restructure at makahingi ng
or makapag-propose na mabigyan kami ng mga additional na resources or budget. Tsaka very important nga yung training, sir, na magnit mo kanina. Kasi kailangan may continuous learning. Kasi, di ba, very dynamic ang sector eh. Kailangan tuloy-tuloy na. Oo, ang marami kasing maraming nangyayari, maraming innovation, so dapat nakakasabay kami doon. And at the same time, yung mga staff ng mga entities that we regulate, yung mga abogado ng entities that we regulate or oversee, mga mauhusay yan eh. At syempre, kailangan makipagtapatan kami, usap ka, makikipag-meeting ka, tapos ang mga staff mo hindi makasabay, hindi makapag-discuss ng maayos doon sa mga makakaharap niya. So, kailangan talaga na iangat namin ang competence ng aming mga staff din. And also, prevent them from as much as possible. Retention talaga eh. Retention kailangan talaga. i-retain natin sila. Sayang, napakagastos din kung ikaw ay magte-train. At kung sila ay lilipat sa labas, uulit ka na naman, hahanap ka ng maayos na tao at ite-train mo ulit. So, hindi ka makausad sana doon sa trabaho. And I think that's where leadership also plays a big factor. Kasi pagka maganda yung leadership, yung management, katulad yan, yung mga ina-apply mo ngayon, sir, sa kanila na they feel, the people there feel na nakikinig sa kanila, na their voice matters, their opinion, yung mga suggestions nila, pinapakinggan. Then, parang mas may ako dito. Meron akong patutunguhan, may future ako dito, meron akong, parang, uunlad ako dito, parang gano'n, di ba? Aangat ako dito. Yung style kasi of leadership ko, sinabi ko nga, yung medyo relax at nakaka-relate yung mga tao. So, that is one way also of retaining them. Dahil kung masaya sila doon sa ginagawa nila at hindi nila feeling na yung work environment ay toxic. So kahit hindi ganun kataas ang sweldo, maaaring nag-i-stay sila dahil sa ibang konsiderasyon. And isa nga dyan yung happy sila, nag-enjoy sila sa ginagawa at of course nakakapag-silbi pa sila sa bayan. So yan ang tingin ko na nangyayari ngayon and hopefully makultivate ko pa yan more para habang naghihintay kami ng any improvement sana sa aming salaries and benefits, ay hindi naman mag-alisan yung mga tao sa ERC. What's your plan to ensure faster resolution? Kasi nabanggit nyo nga kanina, di ba, may backlog, walang nalalabas sa mga decisions. So ano yung plan nyo to ensure faster resolution of cases and petitions filed with the ERC? Una, nag-i-streamline kami ng mga processes namin. Pagdating sa mga pre-filing, gusto namin nga face-to-face na yan para mas mapaikli pa. Kasi nung during the pandemic and after na rin nung pandemic, naging online na yung pre-filing. So, ibig sabihin, bago ka pa makapag-file ng iyong application or petition with the ERC, kailangan kang dumaan dito sa ganitong proseso or evaluation. Nung online siya, pabalik-balik din ang papeles, pabalik-balik. So nagtatagal. Ang gusto ng mga commissioners din ay ibalik namin yung face-to-face para isang upuan lang mag-meeting yung staff with the applicant, malaman kung ano yung mga kulang, and then right there and then, pwede nilang mapunuan yung kulang doon sa kanilang aplikasyon at matapos na yung proseso na yan and then ma-file na nila. Once the case is filed naman, tinitingnan namin na yung may mga kaso na talagang covered by EVOS, so talagang yon, didesisyon na naman yon within the time period prescribed. Yung mga hindi naman covered by EVOS, ganun din, paiikliin namin yung, sinabi ko nga doon sa aming mga abogado sa legal service, from the time of pre-filing to the case being submitted for decision, dapat mga 4 na buwan lang yan, lalo't wala namang mga komplikasyon, walang mga interveners. So after 4 months, pwede nang ituloy dun sa evaluation ng aming technical staff at ma-elevate na kaagad sa commission for disposition for decision. So i-strive namin na matapos ang isang kaso sa loob ng 6 na buwan or pinakamahaba na yung 1 taon.
Yung mga pending naman, iniisa-isa na rin namin. Of course, nagsimula ako doon sa pagkakaroon ng inventaryo. Dahil imagine, wala kami nung dinatnan ko, walang malinaw na inventaryo. Ilan ba talaga yung kaso? Ano-ano ba yung status nitong mga kaso na to? So ngayon pa lang talaga nililinis yung listahan. Kasi may mga kaso doon sa listahan na tapos na pala. Or meron namang mga kaso doon sa listahan na sinabing tapos na pero hindi pa pala tapos. So kinakailangan talaga na maayos at accurate yung aming inventory para magawan mo ng plano. At ngayon, sinisimulan na namin yung paglilinis. May mga kaso kasi na matagal ng pending pero actually moot na. Mayroon ng mga supervening events, mayroon ng supervening applications na hindi na rin talaga kailangan pang desisyonan itong mga pending cases na to. So the only way to do now para malinis yung docket is to act on these cases na i-close mo na lang, i-dismiss mo na dahil moot na siya. So pag nagawa mo yun, mababawasan din yung nakapending sa inventaryo doon sa backlog mo. And then makakapag-concentrate tayo doon sa mga bagong mga pumapasok. Kasi yun nga yung nasabi ko dun sa last na commission meeting namin, kinakailangan balansehin namin. Hindi naman kami pwedeng tumutok lang dun sa past cases, yung mga pending. Kasi may mga pumapasok na cases na importante, may mga urgent din. So, kinakailangan action na namin yung mga current. At the same time, nag-uunti-unti kami dun sa backlog para after, say, a few years, ubos mo na yung backlog, tapos ang nakafocus na lang, yung buong ERC, nakafocus doon sa mga dumadating na kaso at marami pang pwedeng gawin. Kung wala ka nang inaalala, inintinding backlog, ang ERC maaari pang i-review niya, i-revisa niya yung mga rules and regulations niya para nang sa ganun makita niya kung saan pa yung merong room for improvement dito sa mga regulations na ito. May target ba kayo, sir, kung kailan nyo makikita na zero backlog na? Ang dami ko nang narinig ng mga previous commissioners, chairman na nag-target ng zero eh. Narinig ko na yan before, narinig ko na yan doon sa reset. Ako, ang target ko is pagbaba ko after 4 years, pag natapos ko yung term na binigay sa akin, ay wala na itong backlog na to. Yun lang yung target ko. Kasi hindi ko naman maipangako na within the year. Tinitingnan ko naman ngayon, doable pagdating dun sa mga, yun nga, yun na-close na i-close mo lang na lang yung mga ibang show cause orders. Yung iba din kasi doon sa mga show cause or violation cases na binuksan or in-initiate ng commission, marami doon ay mga minor lang na mga offenses, yung hindi lang nagsumite ng aplikasyon for renewal ng COC na nahuli lang ng 3 araw. Kasi nung kausapin mo na lang or warningan mo na lang bakit hindi siya nag-file on time. At tingnan mo naman, baka naman kasi yung dahilan kaya hindi siya nakapag-file on time, dahil na rin doon sa delay sa pre-filing or kumbaga merong contributory negligence then on the part of ERC. So tingnan mo yung mga sitwasyon kung hindi naman yan talaga yung mayroong deliberate intent to defy the commission. So dapat merong iba't ibang treatment doon sa iba't ibang klaseng mga nakitang violation in the past na kung saan inisyuhan ng show cause orders na libo-libo, inabot ng libo-libo. So ibig sabihin, isa-isahin mo rin itong i-evaluate at didesisyonan at isasara. So yan, gagawin din yan ng mabilisan ng commission. Sir, nabanggit nyo na to kanina. So how do you envision balancing consumer protection with ensuring a fair return to power investors? Kasi, syempre, di ba, two sides of the coin yan. Hindi naman pwedeng nakahilig ka din sa isa. Yes, oo. Well, yung sinasabi ko is, ang aming priority talaga is yung consumer welfare protection, yung interest ng consumers. Pero for us to be able to promote and protect consumer interests, kailangan na tingnan din namin yung interest ng ibang stakeholders tulad ng mga i-invest sa generation, sa mga bagong planta o yung mga nagpapatakbo ng mga existing plants. Kinakailangan din kasi ay makabawi sila doon sa kanilang gastos at kumita ng fair return or reasonabling return. And for us to be able to do that naman, ensure that, is kailangan na tingnan mo na maayos yung nangyayaring kompetisyon dito sa sektor ng generation. So
Kasi yun yung pinakamalaking component ng ating electricity bill, yung generation. So kailangan na maayos ang nangyayaring competition dyan, maayos yung mga pagdedesisyon ng ERC pagdating sa pag-review niya ng power supply agreements, nang sa ganun ay ma-encourage, ma-entice mo yung mga investors to invest in new capacities. Kasi kung hindi mangyayari yan, maaaring magkaroon ng shortage. At kung magkaroon ng manipis na supply, nakikita naman lagi natin yan sa wholesale electricity spot market na tumataas ang presyo. So in the end, ang nagsasuffer din ay yung mga consumers. So dapat na mabalanse namin nga yung interest ng mga consumers with the need for additional supply, with the need for additional investments in generation, also in transmission and distribution. Pagdating naman sa pagre-regulate namin ng taripa ng ating mga distribution utilities and NGCP, yung ating transmission concession, kinakailangan din na sundin namin yung standards ng batas na sila ay dapat kumita lang ng reasonable rate of return. At kung ano man yung metodolohiyang gagamitin, ay dapat talagang mag-stick kami doon sa metodolohiya na yan na katanggap-tanggap. Nga, nasabi ko, ang ERC sa mahigit na 10 taon, hindi nga niya ginawa yung pag-reset ng rates ng distribution utilities. Kaya gagawin namin yan para mapakita namin sa aming consumers na talagang ito ang mandato ng ERC, na itakda yung singil ng ating mga distribution utilities and NGCP at pagganahin naman yung competition na nangyayari sa generation at saka sa retail sectors. Banggit kayo, di ba nag-uusap tayo about CSPs na yung rates hindi na pakikialaman ng ERC. Can you expand on that? Isa yan sa proposal din na meron nang draft na resolution na sinubject namin recently to public consultations. Alam mo kasi nagkaroon na nga ang DOE ng kanyang tinatawag na competitive selection process na policy. Mayroong requirement na ang mga distribution utilities na papasok sa mga kontrata with generation companies para isupply sa kanilang captive markets, kailangan dumaan sila sa prosesong ito ng CSP. Kinakailangan na isumiti nila sa Department of Energy yung kanilang power supply procurement plan, at kung sila ay magpapa-CSP na, kinakailangan na isumiti din nila yung kanilang terms of reference na gagamitin para sa bidding na yan. So, itong CSP policy na ito ng Department of Energy, sinabi na rin dun sa kaso ng alyansa na dinesisyonan ng Supreme Court na ito ay dapat nasundin ng ERC dahil ito ang paraan upang matukoy kung ano talaga yung least cost supply na available para dun sa distribution utility na yan. So kung yan na nga yung least cost supply, dahil nga ito ay produkto na ng public bidding na kung saan lahat ay pwedeng makamasid doon sa mangyayaring bidding na yan, so ano pa ang dapat na gagawin ng ERC sa pagre-review nitong mga power supply agreements na ito na dumaan naman sa CSP? So ang nakikita namin is siguruhin, ang dapat na ginagawa namin ay siguruhin na talagang maayos na nasunod yung mga kailangang sundin na mga steps, yung mga guidelines na sinasabi ng aming CSP rules at ng DOE circular na dapat sinusunod ng mga distribution utilities. Kung nasunod yan ay dapat na bakit para pa na ikaw ay nagpabidding kung ang ERC din naman pakikialaman din yung rate? Di dapat tinanggal mo na lang yung CSP at sinabi mo na lang sa ERC o ikaw na lang ang magtakda ng singil. Pero hindi ganun Meron tayong polisiya ng DOE na dapat din ay susundin ng ERC. Kaya ang ating panukala is kung ang isang PSA naman ay dumaan doon sa CSP, wala naman tayo nakikitang anti-competitive or merong dapat na pagdudahan ng ERC. So, susundin niya, i-uphold niya yung resulta o yung outcome ng CSP. At titingnan na lang kung may mga iba pang terms ng kontrata na non-rate na dapat ay nire-review din ng ERC. So, yan ay prinsipyo, regulatory principle na mag-a-apply both sa PSAs at saka doon sa mga ASPA. Sir, kaya nabanggit niyo na kanina yung training, nabanggit niyo na yung leadership
are there any other innovations, siguro technological innovations, o mga what you've experienced in your previous stints that you want, your reforms or innovations that you want to introduce sa ERC ngayon para talagang may legacy, magandang legacy kayong iiwanan. Pero matagal pa naman yun, 4 years time. Yeah, sana nga lang yung aming mga systems, yung aming records keeping ay maging high-tech na. Kung pwede na lahat ng transaction nga magagawa mo na online, yung aming internal na mga systems ay magagawa na namin online at we can depend on the integrity rin ng aming mga data at later on kasi ang daming pumapasok na data sa ERC, napakaraming pwede mong magamit. Kung meron lang sanang mga sistema na kung saan we are able to process all this information, all this data para maging basihan ng mga pag-aaral, ng mga pagdedesisyon in the future or makatulong din sa pagpaplano ng bansa or ng Department of Energy. So, pwedeng maibigay namin, ma-forward namin yung mga ganito. Wala ngayon. Pumapasok lang yung mga information, yung mga submissions, yung mga compliance filings, pero walang nangyayari na gano'n, na minimina mo yung mga data na ito para makagawa ka ng analysis, ng anything that will be useful for reference or to guide future actions or decisions. Pero sir, gusto ko yung point mo kanina about pre-filing na going face to face yung una. Kasi nga naman may mga ano talaga na yung back and forth, yes, kailangan mo talaga na may kausap ka. Diba? That's why nga, diba, even sa mga bangko, hindi mo talaga ma-fully implement yung online because, diba, sa mga branches, because talagang meron talaga mga taong kailangan, gusto nila, may kausap sila. Yes, oo. Ang immediate ang response. Kung ang pre-filing na mangyayari is face-to-face, yung, ganun naman kasi dati ang ginagawa namin, nung panahon ko, isang araw lang yung pre-filing. Ngayon, inaabot ng isang linggo, isang buwan. So kung very urgent yung filing, paano pa maging urgent yun na isang buwan ka naghintay bago mo pa lang na-i-file, na-i-docket yung kaso? Tsaka kunyari mayroon kang kulang, ano ba yung kulang, di ba? Kung may checklist na, may kausap ka, ito. Yes, yung iniisip din ng commission ngayon is i-identify lang kung ano yung mga basic na supporting documents na dapat ay naka-attach dun sa filing, dun sa aplikasyon. Wala na yung catch-all na and such other. Kasi yun paminsan ang nagiging source din ng delay. Dahil yung staff na nag-handle ng pre-filing, marami pa siyang naiisip na idagdag ito. Itong mga ito ay pwede naman gawin during the hearing process na. Magkakaroon pa rin naman ng pagkakataon na ang komisyon ay makapanghingi itong mga additional na information or documents na kakailanganin to evaluate the application. But for purposes of allowing the filing, yung na lang pinaka-minimum o yung basic na lang na requirements. So, para mapabilis din yung pre-filing, tapos pagka nagkaroon na ng hearing, meron na silang directive na pabilisin din ang pagsiset ng hearing, ng initial hearing at yung submission of documents or evidence hanggang sa formal offer. Kung magagawa mo yan in a span of 6 months, madali mong matatapos yung proceedings and then susunod na yung phase na kung saan mag-evaluate at magdedesisyon na ang ERC. Sir, nakabitawag niyo dun sa mga public hearing niyo, yung open na naka-Zoom siya, di ba? Yes, oo. Yung aming mga commission meeting ngayon ay open. Naka-stream sa YouTube, sa Facebook, at doon sa Microsoft Teams pa. Oo. Yan ay sinimulan ko. Of course, mayroong pinalabas noon na guidelines ang ERC. Pero kung babalikan natin yung unang open commission meeting na nangyari, it was mostly parang pag-discuss lang ng mga non-contentious or mga proposed rules, ganon, internal yung iba. So, sabi ko, anong use pa nung
mag-open commission meeting ka, wala namang natututunan, wala namang nalalaman yung publiko doon sa talagang ginagawa, doon sa nature ng mga cases. So I decided, starting doon sa una kong commission meeting, lahat ng uri ng kaso, even yung mga for deliberation, ay ipakita namin para bukas tayo, transparent. Nagkakaroon ng pagkakataon yung publiko na matunghayan kung ano ba yung kasong ito, tungkol saan ba itong kaso ng pag-approve ng CAPEX, meron din education value. At nakikita nila naman na napakarami talagang klase-klase ng mga aplikasyon ang idinudulog sa ERC na kailangan namin aksyonan at desisyonan. So, very open, very transparent yung aming ginagawang mga commission meetings. Siyempre, yung pagdidesisyon itself, which is deliberative na, and sometimes you will require na magkaroon ng discussion on confidential or sensitive matters. So, ito ay in-executive session naman namin. So, how can ERC encourage more renewable energy adoption without compromising grid stability, sir? Una, dun sa mga household, di ba may programa na tayo yung net metering. Ayun, yun yung sasabihin. So yung net metering, may mga regulasyon na naman yan na napaka-simplified na naman. But because of the call ng ating Pangulo na mas pasimplihan pa, so meron kaming ginagawa ngayon ng mga amendments sa aming net metering rules para nga mas lalo pang mas mapadali yung pag-a-apply ng net metering ng COC with ERC. At para din magkaroon ng malinaw na guidance ang ating mga distribution utilities. Kasi sila yung unang lalapitan nung net metering customer. Sila yung unang lalapitan at sasabihan na, gusto ko magpatayo ng solar panels sa aking bubong. So sila dapat ang nag-uusap at mayroong set period lang, 20 days, na para yan ay tugunan ng distribution utility. Tapos kung nagkaroon na sila ng net metering agreement, ito ay ipapasa sa ERC at kami naman ay daglian naming aaksyonan ito. At even before our actual issuance of the COC ng end user na yan, pwede nang i-implementa yung net metering agreement between the household and the distribution utility. Doon sa ibang mga tipo naman ng mga insentibo, ngayon ay meron na tayo yung JAP o yung Green Energy Auction Program ng gobyerno ng Department of Energy. Ang ERC naman ay sumusuporta para maging successful itong mga auctioning na nagaganap dito. Para nang sa ganun ay mas marami ang makapag-participate at makapag-commit na mag-construct, mag-build ng additional renewable energy capacities. So ang trabaho namin dito ay iset yung kung ano ang magiging reserve price na gagamitin para sa mga bidding na ito. At ito ay ginagawa namin on time kasi nasa requirement na bago mangyari yung auction, dapat natapos na namin ang set ng aming reserve price para sa gear. Sir, babalik ako doon sa net metering. Pagka meron talaga kaming mga articles sa net metering, unang-una talaga, nagrereklamo talaga yung mga tao, ay, ang hirap-hirap naman ng mga pag-file ng application, daming hinihingi, ganyan. So, may mga iba kasi deterrent dito. Talaga siya. Yung mga iba dito ay LGU permits kasi kailangan mo din ng certificate of use sa final electrical inspection. So, para ka rin nag-a-apply ng building permit at kailangan mo yung electrical permit. So, yun, I think naman nagkakaroon ng mga pag-uusap with the Department of Energy, with DILG, para ma-standardize at mapabilis yung pag-apply nitong mga ganitong requirements. What role do you see the ERC playing in the country's energy transition to 50% renewable energy by 2040? Achievable ba yan, sir? Tas ano yung magiging role nyo? Yan naman kasi ay target na sinet ng ating Department of Energy. Yan ang gusto niya mangyari na energy mix pagdating ng taon niya yan. So,
kailangan ng suporta ng regulasyon kung ang pag-achieve ng target is through the JAP program. So yun nga, kailangan lang namin na gawin yung aming part na magtakda ng reasonabling gear reserve prices. So pagdating naman sa mga ibang pamamaraan ng pagpasok ng renewable energy, like meron kasi din ng mga renewable energy companies na direkta na nakikipagkontrata din with distribution utilities. So I think makakatulong din naman kung ang aming pagre-review na ng PSA ay yung nakabase na dun sa outcome ng CSP. At makikita naman ng mga potential na mag-i-invest sa RE na ang kanilang market is not the JAP but the bilateral contracts market with distribution utilities. Makikita naman nila na may predictability na pagdating sa approval ng ERC doon sa mga PSA na yan. So magiging komportable na sila na mag-participate sa mga CSP ng distribution utility dahil sakaling sila ay palaring manalo, ay alam nila na kahit paano kung yung presyo na in-offer nila yun ang tatanggaping presyo, so dapat ay construct nga sila base dun sa presyo na yan. Kasi sa kanila na galing yun eh. Ano yung message mo for, kasi I really like yung the way that you interact with the ERC employees. So ano siguro yung message mo para sa kanila? What should they look forward to? Differently now that you're the chair. Kung message para sa mga empleyado naman ng ERC, alam naman nila na kasama na nila ako sa loob ng isang buwan. Alam nila na madali akong malalapitan, matatanong or mahihingan ng guidance. So gawin nyo lang, let us be open pagdating sa pag-uusap kung ano ang nararapat na gawin, ano yung mga dapat na iwasan. So alam nila na nagkakaroon na ng pagbabago sa the way the commission treats its staff. Kaya alam ko naman, sinusuklian naman nila yan sa mas pinaigting pa na pagtatrabaho. Nakikita ko yan dahil parang nabubuhayan, maraming nabubuhayan ng loob at ginaganahang magtrabaho. Nakikita ko yan doon sa mga dati nung unang linggo ko na parang wala akong naririnig dito sa service na ito, sa department na ito. Pero ngayon nakikita ko meron silang mga output na sinasubmit at pinopropose na ma-take up na rin sa commission meeting. First question for the quick fire, sir. Coffee or tea? Coffee. Oo nga, nagkasabay tayo sa Starbucks kanina di ba, sir? So first thing you read in the morning, news, email, or messages? Nag-YouTube ako ng morning prayers. That's very good. That's very good. You know, ako rin, sir, first thing that I do when I wake up is to pray and thank the Lord for giving me today. Yeah. Diba? Kasi diba sa panahon ngayon, diba, hindi mo na alam eh. I'm a cancer survivor by the way. So kaya talagang pagkagdilat pala ng mata ko, thank you Lord, gising pa ako. Diba? Favorite spot in the Philippines to unplug or unwind? Sabi niyo, diver kayo, sir. Oh. Ano mga best diving spots? So far, yung madami kasi ako, all over the country na nakapag-dive na ako. Pero yung nag-enjoy ako dahil napaka-peaceful, yung Siquijor. Nakapag-dive ako noon last time. Very controversial na Siquijor yan. Kamusta naman yung experience nyo nung nag-serve kayo ng order sa Sipport? Ayos naman. Alam naman natin na gagalang, i-respeto naman ng Sipport din yung mga proseso. Pero ang galing nyo na kayo mismo at saka si Yusek. What's one app you cannot live without? YouTube. Ano bang saan ka ba nakasubscribe sa YouTube?
Iba-iba. Kahit ano kasi, kung anong maisipan mo, is-search mo lang, then makakapanood. Kung gusto mo nung mga cooking, then makakapanood ka ng mga cooking. Pero mga DIY na hacks, makakahanap ka. So, iba-iba. Tsaka, short lang yung mga video. So, hindi na kasi ako nakakatagal ng 30 minutes on Netflix at saka yung 1 hour na program dahil sa kulang sa time. Totoo. Tsaka ngayon, di ba, parang meron kang how to ganyan. Meron nga, ang dami na mga makikita mo sa YouTube na matuturuan ka kung paano gawin to. Kunyari, meron kang hindi mo alam paano gawin, isa-search mo lang siya. Marami rin mga lectures din. In fact, minsan para makapag-review ako, halimbawa yung concept ng weighted average cost of capital, i-search mo doon, tapos maraming mga yung isa kasing ginagamit ng ERC sa pagdedesisyon niya, yung kay Professor Damodaran. So, meron din siya doon na tutorial or lecture. Hanapin ko nga yun. Diba? Dami mga explainer videos, ganyan. Tsaka yun nga, paikling sila. Yes. Kaya ito, meron tayong dito. May shorts tayo dito para sa mga maikli na ang attention span. What's the most electrifying moment of your career so far? Siguro nung nag-appear ako sa Supreme Court at nag-argue. Anong in-argue mo yun, sir? Nakadalawang nakadalawa akong arguments, oral arguments sa Supreme Court. Yung isa is yung freedom from debt at yung isa yung bayan muna na cases. Both decided already by the Supreme Court. I was representing ERC din. Okay naman. Okay ano naman. Ano ba nakakakaba? Na-intimidate ka ba? Feeling mo hindi mo ma-defend? Para ka nagre-recite sa klase. Kasi sa law school, ganun yung paraan ng Socratic method. So, Q&A. So, ganun din yung parang naging feeling ko. Kaya lang, ang nakaharap sa'yo, 15 justices, unlike sa classroom setting na isa lang. Nag-litigation? Yes, yun ang, nung natira kami sa Cagayan de Oro, ang practice ko talaga is litigation. Kaya yun din ang nakatulong sa akin nung nagkaroon ng pagkakataon na makapag-oral argument sa Supreme Court. One word colleagues would use to describe past and present. Funny or suplado? Hindi nga, sir. Hindi ko nga suplado eh. Very approachable. Paminsan kasi pag yung yung mukha ko or pag RBF. Sabi nga nila, alam niyo sir yung RBF. Yung resting yun. So pag hindi ako kilala, parang gano'n, intimidating. Pero pag nakasama naman ako, masayahin akong tao eh. If you weren't a lawyer, what career would you have pursued? Hindi ko alam. Ito na talaga yung inisip ko na na magiging career. High school pa lang ako. High school ka pa lang. Gano'n naman tayo, di ba, ng mga bata tayo, what do you want to be when you grow up? Laging naglalaro lang yan. Lawyer, doctor, yan. Pero hindi ko inisip na mapapasok ako sa gobyerno or sa ERC. Talaga, sir. Ang idea ko noon is magpa-practice ako. Yun, litigation. Pero yun nga, anong pag-convince you to public service? Kasi mahirap yan. Sabi ko nga sa'yo, sir, parang vocation yan. May calling ka talaga to be part of public service. Ano nakapag-draw sa inyo? Is it something that values na nakuha niyo from your parents or experience yung nakikita niyo how the government is? Sa akin, hindi naman nagkaroon lang ng opportunity. Kasi nagkataon na at that time na bumalik kami sa Manila from Cagayan de Oro, ay may opening doon sa ERC. At nagkataon na kilala ko yung head at that time. So, nagpakasakali ako. At napasok naman na ako as attorney for. A book or podcast that you'd like to recommend to every public servant? Podcast? Nakikinig ako nung kay Christian Esguerra at sa book, meron akong binabasa ngayon, Economics of Regulation. So, sinisimulan ko lang para medyo kahit paano makakuha rin ako ng mga ideas. Si Christian Esguerra, hindi ko lang siya kaklase, sir. Ka-birthday ko pa siya. Yung mga claim to fame ko, kaklase ko si Ian.
Para kaming uste. Oo nga, lagi na sinasabi. Yes. Renewable energy you'd like to see dominate the grid. Solar, wind, hydro, or nuclear. Hydro. Bakit, sir? Yung hydro kasi depende yan Merong hydro na yung runoff river. Talaga marami naman kasi tayo. Kaya lang yung investment cost lang for you to be able to harness kasi yung iba naman kailangan na malayong malayo yung walang mga kasada. Pero yun talaga kung meron tayo. One advice that you'd give your younger self before entering public service? Hindsight, advice Ano ba? Kasi basta na lang ako pumasok nun walang pag-aatubili. I just entered public service. Pero napakalaki ng difference kasi when I was out of ERC for about 10 years. Iba yung relax ka, wala ka masyadong iniintindi ng mga rules na i-violate mo. At sa gobyerno kasi maraming limitasyon pati mga kilos mo. Lalo pa nung naging executive director ako at spokesperson. So, minsan sinasabihan din ako nung misis ko na mag-ayos ako, mag-bihis ako pagka lumalabas na dahil kahit paano makita ka ng ibang tao, dapat kagalang-galang ka pa rin. Pero nung wala ako sa gobyerno, wala ako sa ERC, kahit sinelas lang ako, naka-shorts. Sir, ayan, tinatanong namin to, sabi ko nga kay Mr. Manny Rubio, hidden talent pala si Sir. Ikaw, Sir, meron ka palang ikaw pala very talented. Ano ang iyong not so hidden talent na you can share to us today? Dati nag-bibulin ako. Naging part ako ng Philippine Youth Orchestra ng UP. High school ako noon hanggang first year na college. Tapos nung nabisi na sa college, tinigil ko na rin. Tapos kumakanta rin ako, nag-play ako nun sa UP Singing Ambassadors. Tapos sa college ako, parte ako ng UP Law Charivari, yung choir ng UP Law. So alam mo na susunod. Ano yun? Sample! Papayag ba naman kami ng walang What's your favorite song? Minsan kinanta ko ito doon sa klase dahil pinakanta ko ng teacher. Ano yung college? Yung sa law school? Sa law school yata. Kakantayin ko, totoo? Oo. Natanong ko nga kung naiimbitahan ka sa mga kasal Dati kumakanta ako sa mga kasal. Talaga? Magkano ang TF mo? Wala. Mga kaibigan lang. Talaga. Alam niyo na. Naku, sayang. Pag nag-church wedding ako, sir. Sige. Pwede pa. Sige, sir. So, sample. Game, ha? Oo. Minamahal, sinasamba, ang katulad mo'y isang awit na pagliyag. Minamahal, manalig ka, sa piling mo lamang ako liligaya. Diyan ko napaibig yung misis ko Kaya nga yung sasabihin ko Alam nakakaidab yung mga lalaking marunong kumanta. Swerte naman ang wife ni May asawa ka hindi marunong kumanta. Galing! Nakakatuwa, sir. So, kumakanta pa rin hanggang ngayon sa mga... So, pagka... Sa mga karaoke, kagabi lang, nagkantahan kami ng mga staff ng ERC. Ganun, ang galing. Pero kunyari, kasi yan, katulad yan, kung part ka ng choir, syempre meron lagi mga practice. Yung nag-vocalize ka lagi. Ngayon, nagaganon ka pa rin. Hindi na ako nakapag-vocalize. So, kaya nga medyo iba na yung timbre din. Kala ko nga part ka ng La Conderana, yung sinabi mo na part ka ng San Siro. Kala ko para sa ang galing ni sir. Sa susunod, may sound naman. May talaga. Meron ng kampanya. Oo. Okay.
Okay, thank you very much, sir. That was Attorney Nino Juan, Chairman of the Energy Regulatory Commission, sharing his insights on leadership, regulation, and the path forward for the Philippine power sector. We've talked about the ERC's strengths, the challenges ahead, and how the agency can drive the country's clean energy transition. But more importantly, we've gotten to know the person behind the title. If you enjoyed this conversation, don't forget to subscribe, share, and follow Power Philippines on Facebook and LinkedIn for more updates. For your comments and suggestions, shoot us a message on Power Philippines Facebook Messenger account or email us at news.powerph@gmail.com. And of course, stay updated on the country's energy sector by visiting powerphilippines.com and by liking us on Facebook. If you want to view this podcast again, check out our YouTube channel at Power Philippines. Until next time, I'm Mai Tanglao, and this has been the Power Podcast. Stay informed and stay empowered.